Pagsasangay natin to, itong bagong kabobohan na to. Kasi kahapon, nabasa ko to, nasa gitna ako ng meeting, nabasa ko to. Sabi, Ombudsman and Congress urge to probe alleged Marcos Jr. messages on flood control kickbacks. Nagtaka ko ngayon. Oo, nagtaka ako ngayon. Sabi ko, wait lang. Nag-impeachment na kahit lahat-lahat. Hindi nyo man lang inilabas ko sa impeachment complaint nyo. Diba? Kasi nagdesisyon eh. Nagdesisyon na sa impeachment. It is declared insufficient in substance. Pinagbotohan din sa plenaryo, declared insufficient in substance. Nagsalita na si Tino sa plenaryo. Sinabi na niya tong text messages na to, sinabi pa rin, insufficient in substance. Bakit? Kasi nag-introduce ka ng bagong facts, tapos na sa Committee on Justice. How stupid is that? Ayun na nga. I mean, you had the opportunity. Nag-file ka na ng impeachment complaint. Ba't hindi niya pa sinama? At kanina, dun sa interview ni Egay Erice, sinabi niya, nalaman lang daw nila to after mag-decide ng impeachment. What the hell are you trying to pull? What the hell are you trying to pull? Inuuto nyo na naman ang taong bayan? Tignan nyo ha, ito balita to kagabi. Kagabi to ha, ito yung balita kagabi. Tapos yung mga succeeding videos ipapakita ko sa inyo, ito yung interview kanina. Kaya buti na lang medyo wala akong live kahapon para naisama ko to. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon Pinatay at inilibing. laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Mamaya ako mag-react. Ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Okay. Ito na yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Okay, sige. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of, is it around 2 billion, ganon, in an armored van, di ba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya. Niya. Tapos, so naglolokohan lang pala tayo dito. Hindi nyo alam yung provenance. Provenance, mga kababayan, simple lang yan. Pinanggalingan. Yun lang. Gagamit pa ng mga hindi masyadong technical na salita, yung mga malalalim na English. Yun lang naman ibig sabihin nun. Pinanggalingan lang ibig sabihin nun, ha? Provenance. Saan nang galing? O kanino nang galing? So, ngayon, siguro hindi niya in-expect yung tanong. Kaya siya napasagot ng ako? Parang ako daw maglalabas, parang gano'n. Kasi tinanong siya, pwede ba ipakita? O sagot ni Tino, ako? Tapos turo kay Libiste. Okay. Sige, tapos natin itong balita. Ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista.
Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang Okay. tulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Ay, Diyos ko. Ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang padalsikin sa pwesto. Para sa GMA Integrated News. Okay. Ngayon, mga kababayan, simple-simple lang naman yan eh. Ang tanong lang naman dyan, bakit hindi nyo sinama sa impeachment? Di ba? Bakit nyo inintay na mag-decide on insufficiency of substance ang Committee on Justice bago kayo nag-iingay ng ganyan? You had that opportunity already. Nagkaroon na kayo ng pagkakataon 2 weeks ago para ipakita sa aming lahat na yung impeachment nyo ay merong utak. Tapos ngayon naglalabasan na ng kwentuhan, turo-turoan kayo. Ano ba? Ano kayo, karinderya? Ano kayo, turo-turo? Ganon? Hindi, walang ganun. Hindi pwede turo-turoan. Nagkaroon na kayo ng pagkakataon last week or 2 weeks ago. At hindi nyo sinagad. Tapos ngayon, ang nakakatawa dito, mga kababayan, uobligahin nila ngayon ng ombudsman at ang kongreso na imbestigahan daw itong mga to. Uobligahin nila. Bakit hindi nyo inobligay yung mga sarili nyo nung nag-file kayo ng impeachment complaint? Diba? Ba't hindi nyo inobligay ang mga sarili nyo? Bakit ngayon kailangan ombudsman at kongreso ang mag-imbestiga? Isa pa itong katangahan ni Libiste to eh. Kaya saan na yun? Wait, nawala. Balik tayo kay Libiste. Ano ba naman katangahan to, Leandro Libiste? Kung nakakarating lang kay Libiste itong video na to, parating nyo kay Libiste. Anong katangahan to? Bakit pinapasa mo? Ikaw pa lang ang source eh. Ikaw ang source, tapos ngayon ipapapaliwanag mo sa ibang tao. Sira ulo ka. Asan ba bayag nitong mokong na to? Takbo-takbo ka sa kongreso, tapos ngayon mag-iinarte ka ng ganyan? Ano ka, diva? Bahala na silang magpaliwanag. Ganun. Hindi lang talaga kami panata na hindi na ako magmumura eh. Tamang panahon ng wala. Ano ka, Alden? Tamang panahon? Ano to? Ano ka, tipaklong? Alden ka? Feel mo Alden ka? Oo, tamang panahon. Tipaklong. Tikas ng mukha na itong Leandro Libiste na to. Siya pala yung source. Tapos ngayon, sasabihin niya, ipagpapaubaya ko na lang kay Tino at kay Erice. Sira ulo ka. Ano ba to? Aldab yarn. Aldab yarn. Ingrown daw ni Alden, sabi ni Lani G. Di ba? Ipaliwanag mo. Libiste. Diba? Tikas ng mukha na ito. Tapos ngayon, magtatago siya abroad. Oh, umalis ba to? Natuloy ba tong mokong na to? Na umalis ng Pilipinas? Hindi parang hindi ko alam kung pinayagan yung mga biyahe-biyahe niya. Pagsalita lang daw yung dalawa. O sige, pakinggan natin yung salita ng dalawa. Ito yung interview kay Tino ha. Ito yung interview kay Tino, pakinggan natin. Maikli lang naman, 8 minutes. Pakinggan natin. Kaugnay sa walang text messages ng Pangulo at yung dating AUSEC Adrian Bersamin tungkol sa flood control projects, kausapin natin si ACT Teachers Party List Representative at isa sa mga nag-sponsor ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Representative Antonio Tino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning, Rafi. Morning sa atin. By the way, ito interview to kanina umaga. Kanina pala tanghali. Ito interview to kanina tanghali O sige. So medyo bago-bago to. After makatulog ang lahat na himasmasan. Ito ngayon ang mga statement nila. Opo, paano po kayo nakakatiyak na lihiti mo yung hawak ninyong palitan ng text messages? Nakita sa inyong text messages ni Pangulong Bongbong Marcos at dating PLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon.
well, screen capture, video screen capture ito ng cellphone mismo ni Yusek Bersamin, former Yusek Bersamin. So mukhang self-recorded. No? In other words, yung cellphone niya, nag-video, screen capture, tapos nag-scroll through dun sa messages. In other words, ginawa talaga nung may hawak ng phone, yung recording na ito. Katulad ng pinaliwanag ni Congressman Erice, ginawa ito ni Yusek Bersamin bilang kumbaga, protection sa sarili niya. Ito yung parang ebidensya nung siya ba nagbibilan, ay ito yung ebidensya na kumikilo siya, hindi sa sarili niyang kusa, kundi dahil direktang sumusunod siya sa utos ng Pangulo. Nabanggit po ba ni Kong Leandro Leviste kung saan niya nakuha yung text conversation na yun? Well, katulad na nabanggit, may CCTV video siya na nagpapakita na magkasama sila ni Yusek Bersamin nung ginawa or at least bahagi na ito ay ginawa sa bahay na ni Leviste. Bakit po hindi ito naisama dun sa inyong impeachment complaint or late na ito naipalam sa inyo? Well, una, yung mga aligasyon ay nandyan sa complaint. No? So, merong allegations of facts, including yung kwento ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng 8 billion in kickbacks or commitments para sa Pangulo at binigay ito kay Yusek Olaybar at kay Yusek Bersamin. So, nandun yun. Ngayon, No, it's not the same. Hindi po pareho yun, mga kababayan. You have to allege the specific facts. Hindi pwede dito yung, hindi, pwede lang natin ito i-relate dun sa sinabi ni Bernardo. No, it cannot be like that. Kailangan mong sabihin yung specific facts. So, dapat nakahiwalay siya. Meron silang testimonya kay Bernardo, tapos nakahiwalay. Sasabihin nila, another fact, o ito, fact number whatever, paragraph whatever, fact. A text message, an alleged communication between President Bongbong Marcos and Yusek Bersamin was whatever. Tapos nakasulat dun yung fact. Hindi pwede dito yung, hindi, pwede na yan isama dun kay Bernardo. No, it's a different thing. It's a different fact altogether. Hindi pwedeng, hindi, isama na lang natin yan dyan. No, katangahan yun. Kung sa korte yan, sinampal ka ng judge. De joke. Masesermonan ka ng judge dun. Kaso hindi nyo sinight. So, dahil hindi nyo sinight, walang pag-aaralan. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi, pwede namang ebidensya yan kapag nagtuloy na sa impeachment. Okay. Hindi nyo sinight eh. Hindi nyo dinagdag. Dapat isinama nyo doon sa impeachment complaint. Oo. Hindi pwedeng trip-trip lang. Hindi, ebidensya na namin to pag pinag-usapan na si Bernardo. No. Walang ganun. Hindi pwedeng ganun. Huwag mong gawing tanga mga Pilipino, tinyo. Kayo lang mga CPP pala, di ba CCP? CCP pala, Chinese Communist Party. Ito pala CPP, o Communist Party of the Philippines. Kayo lang ang ginagawa niyong tanga mga sarili niyo. Nagawa niyong tanga mga sarili niyo. Alam niyo malupit dyan? Ginawa nilang tanga yung mga sarili nila para kay Leviste. Gano'n kayo katanga, tinyo. Ginawa kayong conduit ni Leviste, nagpauto kayo sa bata. Ang tatanga nyo. Ang tatanga nyo, nagpauto kayo sa bata. Diyos ko. Diba? Nagpauto kayo sa bata. Hindi nyo man lang chinik. You just took Leviste's word for it. Ano ngayon kung pumunta siya doon sa bahay ni Leviste, which also mga babayan, for me, medyo it's questionable. Sa bahay ka talaga nagpapunta? Ba't hindi sa opisina mo sa Congress? Diba? But anyway, tuloy natin ito ngayon. No? Yung paglalahad ng buong ebidensya na ito ay hindi kasama doon dahil hindi pa naman ito ang panahon para ilantad na yan. No? So, kaya sinasabi natin, premature ang ginawang pag-dismiss sa impeachment complaint. Hindi pa umaabot doon sa presentation of evidence, hindi na pinaabot doon. So in short, sinasabi niyo, pwede itong lumabas kapag nagtuloy itong impeachment complaint laban sa Pangulo? Well, of course, ngayon, dahil bumoto ng plenaryo, hindi na magtutuloy for at least 1 year ang impeachment proceeding. However, hindi ibig sabihin ito ay walang investigasyon na maaaring magawa. Ang gusto ko natin itiin dito ay ilang buwan na pong sinibak sa pwesto nang walang anumang paliwanag ng Malacanang, si Yusek Bersamin, kasama ni na Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, among others. Sinibak sila, walang paliwanag, tapos wala na tayong narinig sa kanila. Hindi sila pinatawag ng kahit sino, ng ICI, ng Ombudsman, ng Blue Ribbon Committee ng Senate, or ng House. No? Ang dinidiin po natin ngayon, pwede at dapat na ipatawag halimbawa ng Ombudsman. Itong si former Yusek Bersamin, hindi na sa kanya ang kanyang cellphone at magkaalaman tayo. Hindi lang po cellphone, kung hindi na iba pang mga physical evidence na maaaring magpatunay na nangyari ang mga ito. Kung seryoso talaga ang Malacanang at ang Ombudsman, lalo na ang Ombudsman is supposedly independent anti-corruption, na independent constitutional body. So talagang may kapangyarihan na mag-imbestiga. Lalo na at lumabas na ang ganitong informasyon at in one way or other lalabas ang buong katibayan na ito. Sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw
Alam nyo, mga kababayan, bakit nila inuobliga na mag-motu proprio investigation ng ombudsman? Mag-file kayo ng kaso. File silang kaso. Mag-file sila. Kung talaga seryoso sila. Magsulat si Leviste ng kanyang sworn statement. I-file nila. Di ba? I-file nila. Pwede naman yun eh. Put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Hindi pwedeng oobligahin nyo yung ombudsman na mag-file lang basa-basa ng kaso. No. Pakita nyo na meron kayong halaga. Total, magva-Valentine's na bukas. In the next few days. Para sa magjowa lang yan. Kung gusto mo tumagal kayo, pakita mo na may halaga ka. Ganun. Di ba? Dapat kayo ng palabasin niyo si Bersamin pag sulatin niyo siya ng sworn statement niya, ng kanyang judicial affidavit. Tapos file kayo ng kaso. Parang problema dun eh. Wala problema dun. Di ba? Para mas seryoso. Para meron talagang pagbabasihan. Hindi yung puro chismis lang. Simpleng paglabas lang ng text, hindi niyo magawa eh. Sworn statement tapos hindi totoo. Paano na yun? O di ba makakasuhan silang perjury? Kasi nga, kung naniniwala kang totoo yun at pinaglalaban mo yung katotohanan, bakit hindi mo tayuan? Tayuan mo yung totoo. Kaso wala eh, turo-turuan sila eh. Hindi, dapat si Libiste maglabas. Hindi, si Tino maglalabas. Hindi, si Erice maglalabas. Ano ka na hindi pa? Tapos yung Bersamin, tahimik lang sa tabi, hindi niya pinagsasalita. O baka mamaya may video na naman nalalabas. Baka mamaya may video na lalabas. Pag nagkaroon ng, may video na naman nalalabas na ala Saldi ko, ganun. Nakanantipaklo. Seryosohin nyo, mag-file kayo ng kaso. Ipa-imbestiga nyo sa ombudsman para sa next year, pag nag-file kayo ng impeachment, meron kayong karga. Yung mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Ano pong reaction nyo dyan? At meron pa bang ibang paraan para matutunayan itong exchange ng text messages na ito bukod sa nakarecord sa cellphone ng dating Yusek? Well, una, kita nyo, very general, blanket lang yung denial ng pala spokesperson, hindi very specific. At yun nga, para magkaalaman talaga, itanong na natin mismo si Yusek Adrian Bersamin. Nandiyan lang naman siya. No, ibig sabihin, Tingnan nyo talaga to. Inuobliga nilang magpaliwanag yung ibang tao para ba't hindi kayo magpakita ng ebidensya nyo? Ba't inuobliga yung mga tao? Ba't hindi kayo maglabas? Ang ebidensya nila, dahil blanket daw ang denial ng PCO ni Yusek Claire. Wala nga kayong specific allegation eh. Tapos mag-i-expect kayo ng specific na response? What the hell? Hindi nyo nga kasinama as part of your material facts doon sa impeachment complaint nyo. See how stupid this is? Nandiyan naman si Adrian Bersamin, ba't hindi natin sila tanongin? Ba't hindi nyo palabasin si Adrian Bersamin? Hindi nila gagawin yan, Jaylene Fernando. Hindi nila gagawin yan. Oo, ang duwag yung mga yan eh. Gagawin nila yan kapag maayos na yung script. Pag napagplanuhan na yung script, pag maganda na yung pagkaka-record ng video, tapos may mga drama-dramang sound effects, di ba? Yung mga whoosh-whoosh, ganun. Parang yung parang kay Saldi ko. Kada salita, kada sentence niya, merong sound effects eh. Di ba? May ganun eh. Sa EDSA anniversary ilalabas. Syempre, para may drama, guys. Yun talaga yun. Para may drama. Oo. Lang iyang kabubuhan niya, no? Di ba? Ang stupid ni Tino, no? Ito mas malala. Alam niyo mga kababayan, kung tanga na si Tino, mas tanga tong isa. Ito, interview to kaninang umaga kay Erice. Pakinggan niyo. This morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Erice himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former Yusek Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Pero pinakitang number, smart 0918, hindi lang matandaan kung yung mga kasalit na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Libiste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So number lang. Phone number lang. Nakakita lang kayo ng isang tao na may hawak ng cellphone, ini-scroll yung messages, tapos walang pangalan doon sa taas. Phone number lang.
Ano ba 'tong mga pinaghahalal nyo dyan sa Caloocan? Ano ba? Ano ba itong pinaghahalal nyo dyan sa Caloocan? Ba't ganito yung congressman yun? Tanga-tanga. Di ba? So authentic na yun. Oo, yun na yun. Yun na yung authentic, guys. May phone number eh. Oo, sabi ni Lebiste, si Presidente daw yun. O, si Presidente yun. Talon talaga. May number daw kasi, guys. May number daw kasi. Oo, yun lang. Woo! Ba't yung binibigyan ng airtime itong mga mokong na to kayo dyan sa mainstream media? Ba't kayo ganyan? Oo. Ba't yung binibigyan ng airtime itong mga mokong na to? Phone number lang, guys. Ebidensya na yun. Sige, si Bongbong Marcos na yan kasi may number eh. My goodness. Sinasabi ng buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the President's cell phone number since yung nakita nyo lang po ay pang 0918? Hindi wala number nga yung Presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation. Alam nyo kayo, kaya kayo sa Caloocan, puro basura yung mga kalsada nyo. Napanood ko kahapon sa balita. Merong isang parte ng Caloocan. Nasa kalsada na yun. As in, umapaw na sa kalsada yung basura nila. Sobrang dami ng basura. Oo. Kaya puro, kasi naghalal kayo ng basurang congressman. Napapala nyo. 0918, number ng presidente yan. Yan na yun, no? Basta 0918, presidente yan. Tipaklog talaga. Alam nyo, pero ito mga kababayan kidding aside, yung mga taong katulad ni Erice, ito yung mga lason sa lipunan. Totoo lang. Yung mga taong katulad ni Erice, ni Tino, yung mga Duterte, katulad ni Libiste, yan, sila Toby Chanco, yung mga kasama niya, yan, mga salot sa lipunan. Sila dapat yung binubura sa mundo eh. Pero sobrang bait ng Panginoon, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Sa sobrang katangahan nila, mga kababayan, posible na makalimutan huminga. Basta may 0918, yung presidente na yun. Nakanantipaklong. Napakaraming tao na mayroong 0918 na number. Yan ang number ko dati, 0918 eh. Nagpalit na ako, wala na. Di ba? Basta may 0918, something. Yun na yun. Yun na ebidensya. Oo. Di ba? Hindi nyo nga alam kung si presidente talaga yung kausap eh. Nakita nyo lang number. Tapos nag-assume sila na yung presidente yun kasi may mga detalye daw, may mga detalye. Oo. Bobo nito ni Erice. Kayo sa Caloocan, pasensya na pagtitripan ko talaga kayo ngayon, pasensya na. Kaya punong-puno ng basura ang kalsada nyo dahil sa mga taong katulad ni Erice. Tuloy natin itong kabubuhan ni Erice. Between those two numbers. And according to bilisan natin itong kabubuhan na ito. Because Bersamin went to his house to prepare an affidavit after Senator Lacson, chairman of the People Committee, claimed the Bersamin as the recipients of the Bernardo 8 million impact. So, natatapos sila, informed sila. So, gumawa sila ng affidavit doon sa bahay. Pinakita ni in one instance, pinakita ni Congressman Libiste yung CCTV footage nung pagdating ni Yusek Bersamin sa kanyang bahay sa Tango. And I remember that Representative Tino also mentioned that there was even a supposed text message, Congressman. Okay, ang sabi, nagpunta daw si Adrian Bersamin, sa bahay ni Leviste, nung panahon na sinabi ni Lacson na involved si Adrian Bersamin sa corruption, sa flood control scam. Ang tagal na nun. Oo. Sobrang tagal na nun, guys. Hindi nyo talaga naisama sa impeachment complaint nyo. Ang tagal na nun Kailan ba yun? Sometime October or November of last year. Bago yung yung time na umalis si E.S. Bersamin sa tinanggap yung resignation niya kasi wala eh. Pamangkin niya yun eh. Hindi nyo naisama? O kasi baka hindi pa siya nag-i-exist nung panahon na yun. Ako, believe ko baka kasi hindi pa siya nag-i-exist nung mga panahon na yun.
Kaya ganun. Nung 2 billion peso delivery sa Nara residence. Is this the same address na tinutukoy din ni former Congressman Zaldico where he delivered sa bahay umano ng presidente doon sa Forbes Park na Nara Street din? Wala namang mabanggit na gano'n kasi Nara lang, nakalagay Nara. Okay. Parang ang instruction, allegedly ng presidente, ay to bring the 2 billion Nara. Yun lang, parang Nara din, may nakita pangalan na hindi ko naman matandaan. So, medyo detalyado talaga, kaya nga sabi ko na nalulungkot ako dahil pinatay kagad ng Committee on Justice yung impeachment complaint against the president. Samantalang sa Rule 3, Section 5, yung aming impeachment rules, yung determination ng sufficiency in substance, dapat simple lang. Kung may allegations o recital of facts, tapos kung may nexus ito dun sa isang impeachment offense. Meron naman, kaya lang pinatay kagad. So, hindi na ng pagkakataon. Sinungaling to sa Erice. Kapag sinabing recitation of facts, hindi ibig sabihin na nababasahin lang, tapos wala na. Hindi ganun. Kasi ganun ang gusto nilang palabasin eh. Hindi, recital of facts lang naman tayo dito eh. Hindi na kailangan natin i-cross-examine yung facts. Siyempre, hindi ganun. Pag recital of facts, hindi ibig sabihin na nababasahin mo lang. Ibig sabihin nun, tutukuyin nyo na kung yung facts nyo ba ay may basihan. Hindi porke nagsalita kayo, yun na yun. Hindi. Kasi kayo yung prosecutor. Kailangan, kayo ang magde-determine kung merong sustansya yung impeachment complaint. So dapat, yung complaint nyo, kapag ipinasa nyo sa Committee on Justice, may laman. Yun yung recital of facts. Hindi ibig sabihin na, babasahin ko lang to, tapos wala nang kukontra, ha? Kabubuhan yun. Hindi ganun yun. Simple-simple lang yan, mga babayan. Ganito lang yan. Pakita ko sa inyo yung impeachment kay Sara. Ito yung document ng impeachment kay Sara. Pakita ko kayo na isang example ng facts. Ayun, statement of facts. Facts in relation to Vice President Sara's anomalous disbursements, blah, blah, blah. Tapos ikukwento kung ano yung nangyari. Tapos ikukwento yung mga, tulad nito, ginawa nilang ebidensya, yung hearing. So, kinote nila si Valeriano, kinote nila yung interpellation, kinote nila. Tapos ito ngayon yung ginawa nilang basis. Diba? May sustansya. Hindi ba nila kayang gawin to doon sa kanilang impeachment complaint? Hindi ba nila kayang gawin to? Isulat lang nila, statement of facts. Facts in relation to the alleged text message of President Bongbong Marcos to Yusek Adrian Bersamin regarding the delivery of X amount of cash. Tapos ikwento nila yung laman ng text dito. Ikwento nila. Phone number. Tapos i-quote nila ano yung sinabi ng phone number. Ito yung phone number ng sumagot. I-quote nila kung ano yung yun ang ibig sabihin. Hindi nila kayang gawin to? Mahirap ba gawin to? Mahirap bang arokin ang utak to? Hindi, ang gusto nila, hindi, nag-recital of, simple lang naman yung yung requirement, recital of facts lang naman. Recital of facts, hindi ibig sabihin plain reading of facts. No, it means that you have to also substantiate the facts that you are alleging. Kung gusto nyo for next year, kaso 2027 na yun, wala nang papansin sa impeachment complaint. Oo. See how stupid it is? Na may presenta ng mga bayan lang ng ebidensya at hindi nagkaroon ng pagkakataon para madepensa ng ating Pangulo. But in other words, Congressman, personally, would you say na kayo po ay convinced that these screenshots and ledgers and materials are legitimate? At it's highly improbable that they were falsified? And do you think Congressman Levisa can actually vouch for the authenticity of these documents, or would it still need further verification? Well, kailangan talaga i-verify. Pero masyadong detailed yung conversation. At ang sabi sa akin, kung ibig marami pa. Yun pala eh. Yun lang pala ang basis ngayon ng authentication eh. Masyadong detailed. Yun lang pala ngayon ang basehan ng tawag dito, ng authenticated. Masyadong detailed. Basta pag detailed, authenticated yan. Ilang yan talaga. Hindi talaga kayo marunong mahiya, Erice? Mahiya naman kayo.